Mga kababayan, mukhang matutulad si Ngiwi kay Maduro ng Venezuela. Does it mean na pwedeng kidnapin si Ngiwi ni Trump sooner? Ah, pakibilisan Lolo Trump. Paki-ano na agad-agad para ang Pilipinas umasenso na. Salot si Ngiwi sa bansa, pasakit sa bayan. Pakimadali. Kasi allegedly, kaya kinidnap ni Trump si Maduro ng Venezuela ay dahil ano daw yan no, parang drug lord, hindi ko lang mabanggit ng tama mga kababayan. Alam niyo naman nakikinig ang Lolo Yautop, nade-demonetize tayo. Okay? Drug lord daw si si Maduro, right? Oh. So, hindi naman sakop ng anemika ang Venezuela, ay bakit niya ginawa 'yon? So kasi ang US no, they project themselves as the international police. Sila yung kumbaga tagapagligtas ng buong mundo ang kanilang eksena. So meaning sila yung superpower, sila yung pinaka-powerful na empire sa buong mundo, something something. And anyway, good move 'yan kung iniligtas mo Trump ang Venezuela sa isang nyodik na presidente nila, or kung hindi lang nyodik, baka nga talagang siya ang promotor ng 'di ba ng negosyo at ng kartel diyan sa Venezuela kung meron man. Pero ang interpretation kasi ng iba diyan mga kababayan ay kaya pinilayan ni Trump ang Venezuela dahil nga may 'di ba may napakayaman sa deposit na langis ng Venezuela, at yan yung parang tumutulong sa economy ng China since sila yung nagsusupply ng murang langis. So kumbaga tumatakbo ng maganda at maayos ang economy ng China, nagbo-boom ang China with the help of Venezuela and even Iran. So hindi malayo po na next target ng US ang bansang Iran. Dahil kung ang goal ng US ay pilayan ang China, yung mga nagtutustos ng langis, no? Ang nagbebenta ng murang langis sa China ang kanilang tatargetin. But since nga ganun ang sinabi na kinidnap daw ni Trump at hinuli raw ang presidente ng Venezuela dahil nga ito involved sa droga, ay mukha raw si Ngiwi Jr. ay baka ganun din ang gawin ni Lolo Trump. Kaya ang sabi ko nga, pakibilisan naman Lolo Trump kung yan ang balak mo. Kasi parang nagsumbong na nga, di ba, si Dean Chase, lumapit na sa White House si Dean Chase. Yung may hawak ng video ng pag, ng bembangan ng mag-asawang bangag. For sure aware si Trump, imposibleng hindi, na si Ngiwi ay lulong, na si Ngiwi ay nagpupulveron. So kung ang target mo Lolo Trump ay iligtas ang buong mundo sa mga leaders na mga lulong, ay pakibilisan. Ito po yung article, basahin natin. Pero again po, heads up lang mga tikuya, sa tingin ko, baka hindi ito mangyari. Pero may mga hopefuls kasi, no? This is from Philippine News Post. Sa post ng Philippine News. Kasi mga kababayan, hanggat napapakinabangan ni Trump ang Pilipinas dahil pumapayag ang administrasyon ni Ngiwi na gamiting military base ang bansa natin, di ba may mga EDCA sites, nakaposisyon ang mga sundalong kano ngayon sa Pilipinas. Kung gusto mang makisali at makialam ng US sa girian ng China at ng Taiwan, nasa Pilipinas na, di ba? Kapitbahay naman ng Taiwan at saka ng China rin. Ang nakapagitna lang naman sa atin between China and the Philippines ay dagat, di ba? Or karagatan. So, kung gusto makialam at kung gusto talagang may pera sa, alam niyo na, may pera sa giyera. Kung gustong girahin ng Amerika ang China or makisali sa girian ng China at Taiwan, Philippines ang pinaka-ideal na paglagyan ng base. Kasi kung maaasa sila sa kanilang mga 7th Fleet, yung malalaki nilang barkong pandigma, hindi stable eh. Pwede pang bombahin yun, lunod. Okay? At kung ayaw makarating kailangan nila ng ground, di ba? Kailangan nila ng base para sa kanilang militar. At pumapayag si Ngiwi dyan. Kaya sa tingin ko, yan yung pwedeng magpadalawang isip kay Trump bago niya kidnapin si Ngiwi. Dahil napapakinabangan niya si Ngiwi. Pero Lolo Trump, since you are a businessman, mag-isip ka. Ang Ngiwi administration ay hindi talaga strategic partner sa negosyo, sa trade, sa kalakalan. Kung gusto mo na maging mabuting partner ang Pilipinas, it's supposed to be a good leader. Dapat si VP Sara yan.
or matinong presidente dapat ang nakaupo. Kung gusto mong maging successful ang trade mo sa Pilipinas or kung gusto mong maging mabuting alay ang Pilipinas, dapat matinong leader ang kapartner mo, ang kaalyado mo, hindi nyodek. Huwag ka basta mag-take advantage na siya nga ang leader ng Pilipinas ngayon. Or lulong. Or inutil. Hindi yan maganda sa negosyo. Hindi maayos kausap ang mga lulong, di ba mga kababayan? Magulo ang utak ng mga yan, wala sa tamang pag-iisip. So kung gusto mo na mag-succeed sa pakikipag-partner sa Pilipinas at pakikipag-alay, dapat matinong leader ang nakaupo, tama? So mas paborable sa'yo, Lolo Trump, na si VP Sara ang nakaupo kaysa sa isang nyodik. Malay mo, mating aling pa yan, baka mamaya, imbis na makipaggirian singiwi sa, di ba, baka mamaya biglang sumumpong ang saltik niyan, bigla niyang alisin yung mga military base mo sa Pilipinas, or baka ikaw pa ang girahin, hindi ang China. After all, mukhang pera yung pamilya ng mga yan. Baka mamaya, anong i-offer mo, Lolo Trump, sa Pilipinas? Protection? Anong i-offer mo? Datong? Madatong ang China. After all, ang business partners ni Ma'am Xi sa kanyang dating pwesto sa BGC ay mga inchik. Mas mura pati ang mga bilihin sa China, mas malapit, mas magandang maging kapartner sa negosyo ang mga inchik kaysa sa ang layo-layo. Pero kailangan kasi tayo mga kababayan ng anemika, right? Ng US. Kasi kung ayaw ng US umabot sa kanila ang giyera, kung talagang gusto nila makapag-giyera sa China, kailangan ang kanilang militar ay nakaposisyon sa Asia. Hindi dapat umabot sa US. Kahit na ang pagitan ay Pacific na pinakamalaking karagatan sa buong mundo, still hindi papayag ang US na umabot sa kanila ang mga missiles. Hindi i-compromise ni Trump at ng mga kung sino pang mga loko-loko diyan mga opisyalis. Sa US, hindi nila i-compromise ang kanilang bansa. Mga lampa naman ng mga kano Mga lambutin naman ng mga yan For sure, hihingal. Sige, kumusta kaya ang mga kano sa Pilipinas? Hindi kaya hingal na hingal sila sa init? Sanay naman sila sa malamig na bansa nila. Kaya nga hindi tumagal din pala sa atin ang mga Kastila. 333 years nga tayo, di ba? Ganyan tayo mga ate at kuya siguro lame ang mga Pinoy, no? Pero yung inaabot tayo ng 3 siglo bago natin na-realize na dapat tanggalin ang mga Kastila sa Pilipinas. Actually, nawala lang yung Kastila sa Pilipinas dahil pumalag tayo mga ate at kuya, plus ibinenta tayo ng Kastila sa Kano. Yung treaty in Paris, kasunduan sa Paris, kasama ang bansang Cuba doon. Binenta tayo for like $32 million. May ang mura ng lupa ng Pilipinas, $32 million. Nabili tayo ng US from Spain. Nung naggirian na ang mga Kastila laban sa mga katipunero ni Bonifacio at ni Aguinaldo na yan, ng Magdiwang at ng Magdalo, hindi nila kinaya makipaglaban sa Pilipinas kasi mainit sa Pilipinas. Partida, malamig pa noong araw. Right? Hindi pa naman tayo highly industrialized na bansa. Malamig pa noong mga panahon ng Kastila. Hindi nila kinaya mga ating. Nakikipagbakbakan sila sa mga Pilipino sanay sa kabukiran ng mga Pinoy. O sila na may mga alta. Hindi nila kinaya. Kung tutuusin, hindi natin kailangan ng mga kano noon para manalo sa mga Kastila na yan. Anong ginawa ng mga loko-lokong kano? Nanalo tayo sa mga Kastila. Pero sinakop naman tayo ng mga kano. Kaya nga nakipag-giyera sina Luna, di ba? Sina Antonio Luna. Sa mga kano. Tapos tayo makapagyera sa mga Kastila, nakapagyera tayo sa mga kano. Kasi mga kano ay parang, liligtas namin kayo. Yung pala bibembangin din tayo. Right? Liligtas namin kayo sa mga bibembang. Binembang din tayo. Binibembang ka. Binibembang si Pilipina, no? Si Pilipinas. Binibembang ako ng Kastila. Help, saklolo. Sige, liligtas kita. Halika dito. Habang nung hinila tayo ng kano from Kastila na bumibembang, ipinasok nila ang kanilang sandata sa atin. Dito kaligtas ka na. May binibembang na rin. Okay nang inabantay sa lakay rin ng mga kano. Ganun yun. So, basahin lang natin itong article ng mabilisan.
Marcos may meet same fate as Maduro. Sabi ni Rowena Guanzon to. Okay. Philippine President Marcos Jr. was warned that he may meet the same fate as Venezuelan President Nicolas Maduro. U.S. forces grabbed Maduro and his wife earlier this month after U.S. President Donald Trump accused the Venezuelan president of being a Doragalord. Kita nyo? Trump then gave a chilling warning to other heads of state who have ties to the global distribution of such droga as fentanyl, cocaina, and Maria Juana. They would be next. Sino nga ang mahilig sa kokaina sa Pilipinas? Di ba yung magjowa? May pulveron video nga eh. Tapos lumabas pa si Mr. Tubig na yes, talagang mahilig magdoroga yung magjowa na yan. Hindi lang bembanga. Nagdala pa nga ako ng akin eh, pero sila bumabaha talaga, unlimited supply. Sabi ni Mr. Tubig, nakausap ni Dean Chase. Yada 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 yada. Marcos will not give in to any kind of provocation. Guanzon also said that besides the president and the first lady, the administration was full of nyodek. So hindi lang yung mag-asawa ang nyodek, pati yung kanilang mga appointees. Di ba yung Cristina Duque ba yun? Yung ngumingiwi-ngiwi din, yung may sabi na 500 lang daw kasya na daw ang 500 na pang Noche Buena. Naninigas din ang panganon. Si Vince Dizon, matigas din ang magsalita. Si Abalos, di ba, ngumingiwi-ngiwi din yun. Ang dami nga namang ngiwi, mga ate. Are we governed by nyodex? Mula sa pinakapinuno hanggang sa kanyang mga sekretarya at mga appointees, yung asawa nga nung Paulo Tantoco, mga kababayan, umamin na yung kinamatay nung asawa, di ba appointee yun? Di ba Yusek yun? Yung pamangkin ni Arroyo, si Dina Arroyo Tantoco, di ba umamin na ikinamatay ng asawa niya sa US ay accidental overdose ng kokaina? Pulburon? Kasi nagpulburon daw sila mag-asawa? O hindi pa tinatanggal yun ni Ngiwi Diyos ko po, Trump, pakibilisan! Ginawa ko! Pilipinas, palugmok na mga ating. Ang sabi kanina sino ba may sabi nun? I think it still is Guanzon. Kahit na mawala na si Ngiwi sa posisyon, kung sino man ang papalit kay Ngiwi, come 2028, mahihirapang ibangon ang Pilipinas sa grabing damage na ginawa ni Ngiwi, sa matinding corruption sa flood control and what not, lahat na. Sa mga ghost projects at sa mga pinagnanakaw, mahihirapan ang papalit kay Ngiwi na ibangon ang Pilipinas. Baka nga hindi maibangon ka agad-agad. Tapos aantayin pa natin matapos ni Ngiwi. Parang balak magbagong mga yan. She lost his moral ascendancy to lead the armed forces. Kasi naman itong mga matitikas bubulag-bulagan kayo, bibingi-bingihan kayo, pipi kayo bulag-pipit, bingi kayo yata ngayon. To lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as president of the republic. Mongaw said. Si Mongaw may sabi nito. Si Mongaw yung tumiwalag na AFP. Sobra na tama na, he said, echoing the phrase used by Corazon Aquino to eventually unseat. Was it just coincidence or a reminder to the Philippines na sobra na tama na, palitan na? Kung sinabi ni Cory Aquino yan noon, baka dapat sabihin na rin nga talaga ng mga Pilipino yan ngayon. The armed forces relieved Mongaw of his command and said an investigation will be conducted. A handful of retired military and police officers, yan sina Pokis, di ba? Romeo Pokis, had earlier called for the ouster of the resignation of Marcos Jr. but Mongaw is the first active, kasi mga retired lang yung una umiimik, pero ngayon umimik na yung isang aktibong opisyales and tinanggal sa pwesto. So, Lolo Trump, pakibilis-bilis kung ano ang dapat gawin. Iligtas mo ang Pilipinas. We need all the help that we can get. Philippines, the entire country is desperate na makawala at makatakas. Kaya yan, tanong ko agad sa inyo mga kababayan nakapagtanggal na tayo noon ng inutil 2 beses. Tatay nga yung isa. Hindi ba deserve ng isang ito na i-EDSA na rin? Marami sanang solusyon, kaya lang may sabotahe. Right? May mga double agents. Pero luckily, ang mga double agents ngayon mukhang nag-aaway-away na rin. So meron sa inyong mga traidor, meron sa inyong mga bayaran, meron sa inyong mga masasamang ugali.
Tama ang Team Alindog all along. Kaya ba ni Lolo Trump na tanggalin si Ngiwi at kidnapin katulad ng Venezuelan president na si Maduro, Marudo, mga Pilipino yon. Kaya comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.